Chapter 9. Halos mag-aalas 8 na ng gabi nang makarating si Narika at Anthony sa funeral homes kung saan nakalagak ang mga labi ni Lola Feliz. Huling lamay kaya maraming tao. Agad silang sinalubong ng ilang kabataan na sa hula ni Rika ay mga pamangkin ni Anthony sa mga pinsan since mukhang nag-iisang anak lang naman ito. Tito, yan ba yung baby mo? Hala, tito, ba't niyo dinala si baby sa lamay? Bawal yan ah. Pamahiin, sabi ni Tita Loris. Hello, tita. Ako nga pala ang pinakamagandang pamangkin ni Tito Anthony. Noong nakaraang araw pa kayo pinag-uusapan ng mga kamag-anak natin, tito. Ang daldal kasi ni Lola Loren. Pinagmamalaki yung maganda niyang mamanugangin at anghel na apo. Ako nga pala yung pinakagwapo sa lahat ng tao rito. Ito na ba si Baby TJ? Wow, ang gwapo, kamukha ko. Babae ka. Paano mo naging kasing gwapo si TJ? Che, wala kang pake. Kayong mga kabataan talaga. Huwag nga kayong maingit, baka magising si baby. It was Anthony's mother. Go and play with your cellphone outside. Nagrereklamong umalis ang mga teenager. Come inside and meet the other family. Kanina pa nila kayo hinihintay. Excited na sila makita si baby TJ. Oh, by the way, dinala ko na rin yung mga pinamili kong damit para kay TJ para masukat niya agad. Lorena, paupuin mo muna yung mga bata at kadarating lang nila. Huwag kang masyadong excited. Nahalata agad ni Rika na ang may edad na lalaki na lumapit sa kanila ay ang ama ni Anthony dahil hawig na hawig ito ng binata. Good evening ho. Bati niya saka bumaling sa ginang. Pasensya na ho kayo kung ngayon lang kami nakarating. Medyo matraffic pa rin ho kahit late na kaming umalis ng bahay. Well, what's new with the traffic condition in this country? Anyway, good to see you and to finally meet you, Iha. Thank you ho at condolence din ho pala. Nakangiting tumango ang ginang. Lapitan niyo na ang lola niyo. Kami na muna ang bahala kay baby TJ. Sabi nito, na kanina pa nakatitig sa natutulog na bata. Sabay na lumakad papunta sa kabaong si Narika at Anthony. Ilan munang kamag-anak ang bumati bago sila tuluyang nakalapit sa kabaong ni Lola Feliz. Sa tingin mo, mumultuhin tayo ng lola mo dahil sa ginawa natin? I'm sure she would understand. Hindi ko naman yung gagamitin sa masama. So, mumultuhin niya nga tayo? Maybe. Buti na lang di ako takot sa multo. Natawa naman si Anthony. Tawa ka dyan. Mag-sorry ka kaya sa lola mo. Last chance mo na to? Sorry lola. I'll make sure na hindi masasayang ang perang pinaghirapan yung ipunin para ibigay sa akin. Alam kong sisiguruhin din niya ni Rika. Idamay pa daw ba ako sa pangako? Para may witness ako. Pinagmasdan ni Rika ang payapang mukha na matanda. He's good, Lola. Don't worry. Napansin niyang binalingan siya ni Anthony kaya tinignan din niya ito. Ganda ng ngiti. What? Wala naman. Napansin ko lang, mas maganda ka pala sa liwanag ng mga ilaw sa burol. She mouthed the word gago and left him with his grand aunt. Binalikan niya sina Mr. and Mrs. Evangelista na may kasama na ngayong isang babae na tahimik lang na pinapanood ang batang natutulog sa baby stroller. Kakausapin ko lang si Anthony sandali. Napangiti si Rika na para bang nagpapaalam pa sa kanya si Mr. Evangelista. Sige ho, dito lang naman ho kami ni TJ. Oh, Iha, kumain ka na ba? Tanong ni Mrs. Evangelista. Dala ko ang request mong adobo. Ako mismo nagluto noon. Doon tayo sa pantry. Kaso si TJ ho. Divine, ikaw na muna bahala kay TJ ha? Tawagin mo lang kami kapag nagising siya. Yes, tita. And the woman looked lovingly and way too fondly at the sleeping child. Alanganin pa sanang umalis si Rika. Kaso hinila na siya ni Mrs. Evangelista sa pantry. Kung sa bagay, halos ilang hakbang lang naman ang layo ng stroller ni TJ sa entrance ng pantry. Tanaw na tanaw niya doon, ang bata. Pinsan ni Anthony si Divine. Kapatid ng husband ko ang tatay niya. Kahit paano napanatag si Rika. Puro kamag-anak at malalapit na kaibigan naman kasi ng pamilya Evangelista ang naroon, kaya walang dapat ipag-alala. Ikaw na ba ang mamanugangin ni Lorena? Tanong ng isa sa dalawang may edad na babae na pumasok sa pantry. Aba sa wakas, madadagdagan na ang bilang ninyo sa mga family reunion natin.
Hindi na lang kayo laging tatlo. Nawala na ang sumpa. Natatawang dugtong naman ng isa pang may edad na babae. Rika? Sila nga pala ang tiyahin ni Antonio. Sina Doris at Edna. Inilapag na ni Mrs. Evangelista ang plato ng kanin at mangkok ng ulam sa harap ni Rika. Paano mo napatino si Anthony, Rika? Tanong ni Doris, na nagsasali ng kape sa isang paper cup. Sa totoo lang, mabait naman talaga yang si Anthony. Pero pagdating talaga sa mga bagay na magtatalis sa kanya sa isang responsibilidad, laging parang nangangati ang mga paa niya. Oo nga. Kung tutuusin, pwede namang suportahan na lang ni Anthony ang anak niyo through financial support. Dugtong ni Edna na nakatimpla na rin ng kape. Yun naman ang uso ngayon, hindi ba? Sa mga bagong henerasyon ng mga nagiging ama at ina, wala nang may gustong maging responsable sa mga ginagawa nila. Obviously, not my son. Mrs. Evangelista sounded like a queen who was so proud of her beloved prince. Though, I really can't blame other people for choosing to run away from their parental responsibilities. Maybe they just need more time to gather their wits. Maybe they're not ready. Maybe, well, bullshit. Kahit saang anggulo tingnan, isang kagaguhan at takasan ng responsibilidad sa isang walang muwang na bata. Kung nagkataon na tinakbuhan ni Antonio Jose ang kanyang mag-ina, ako mismo ang puputol sa kaligayahan niya. Natawa si Rika, gaya ng dalawang nakatatandang babae. Nagmukha kasing eleganting gangster leader ang ina ni Anthony. Kung nagkataong nagloko nga noon si Anthony, lagot talaga ito sa nanay. No wonder that guy has some irresistible personality. May pinagmanahan. Well, I'm just happy that my boy is all grown up now. At tamang-tama na si Rika nakatsyempo kay Antonio ngayon. I'm more than happy. Mrs. Evangelista reached out to Rika's cheeks and slightly pinched it. So pretty and cute. Thank you ho. Call me Tita Loren. Pwede ring mama. If you don't have any intention of marrying my son, can I just adopt you instead? Psst! Lorena, ano ka ba? Hindi mo dapat inaalok ng ganyan ang mamanugangin mo at baka magkatotoo. Kawawa si Antonio. Oo nga, be positive inday. Natatawa si Rika sa takbo ng usapan. May pamilya pala na ganito kaaliw ang kabaliwan. Pero hindi rin maalis sa kanyang isip ang sinabi ni Mrs. Evangelista. Tamang-tama na si Rika ang nakatsyempo kay Antonio ngayon. Nakatsyempo. Baka yun lang siya. Hindi siya dapat maapektuhan dahil wala naman siyang karapatan. Pero nag-iinarte ang maarte niyang puso. Hindi matanggap na kung sakaling may ibang babaeng na-encounter si Anthony, kung kailan natauhan na ito at nagising ng pagiging responsable, baka hindi siya ang peking Mrs. Antonio Jose Evangelista ngayon. Shit! Dinidibdib ba niya ang drama nila ni Anthony? Maghunos dili ka self. Walang kayo. Stay focused on getting your fair share of that inheritance money and be a happy biatch in the near future. Play cool and play dead heart. Oho, tamang-tama lang ang dating ko sa buhay niya. Sabi ni Rika maya-maya. Pero sa tingin ko rin ho, hindi naman talaga tumatakbo sa responsibility si Anthony. Iba lang siguro ang paraan ni Anthony kung paano niya i-address ang problemang dumarating sa kanya. Sa maiksing panahon kasing nakilala ko siya, nakita ko na kung sakaling hindi ako ang nabuntis niya, alam kong hindi pa rin siya tatalikod sa responsibilidad. He is that kind of man, and I'm happy to have known someone like him. Sinulya pa niya si Anthony sa labas, kasama pa rin ang ama at ilan pang kamag-anak. Yes, she was happy to have met him in this lifetime. Napansin siguro ni Anthony na may nakatingin dito kaya napatingin sa kanya. Pasimple itong sumenyas kung okay lang ba siya at nakangiti naman siyang tumango. Wala namang nakakalungkot sa palitan nila ng senyas. Pero bakit parang lalong nag-inarte ang kanyang puso? Lalong nalungkot? Baliw ba siya? Oo, sagot ng Epal na tinig sa kanyang isip. Baliw ka na sa pag-ibig. Baliw? 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 Oo, baliw ako at kasalanan mo lahat yon. Eh di wow.
Natigil si Rika sa pakikipagtalo sa isip ng hawakan siya ni Mrs. Evangelista sa kamay. Alam kong may pagkabaliw ang anak ko madalas. Pero hindi ba mas lamang naman ang mga bagay na mabuti sa kanya? Mga bagay na, pwede mong magustuhan? Agad niyang na-imagine ang Adam's apple ni Anthony. Totoo ho yan. Then I approve of your wedding. Ho? Kahit gaano pa katagal ang maging pagpaplano niyo sa kasal, wala akong tutol. I just want my son to marry the right girl for him. Nagtawanan sina Doris at Edna. Napangiti naman si Rika sa nakikitang excitement ni Mrs. Evangelista sa make-believe relationship nila ng uniko iho nito. Salamat ho sa suporta, pero mas maganda siguro kung yung babaeng mahal niya ang pakakasalan niya, imbes na yung tama para sa kanya, hindi ho ba? Ha? You're a bit of a weird girl, aren't you? Ngumiti si Rika sa sinabi ni na Doris at Edna. Oo, weird nga siya. Dahil kailangan niya laging isaksak sa isip niya na ang lahat ng pinakita ni Anthony na nakapagpaalog sa nananahimik niyang puso, lahat ng yun ay hindi totoo. Lahat ng yun para sa ekonomiya. She beat her throbbing heart, which was starting to protest once again. Don't you love him? Rico just smiled at Mrs. Evangelista's question. Hindi ho yata ako ang dapat niyong tinatanong ng ganyan. Si Edna naman ang nagsalita. Iha. Hindi ba kaya nga kayo nagkaroon ng isang cute na TJ dahil mahal niyo ang isa't isa? Hindi naman ho sa ganun. Hindi ganon. Nagdududa na ang tingin ni Doris kay Rika. What do you mean? Na produkto ng isang one-night stand si TJ? Hindi ba kayo magkasintahan ni Anthony nang may mangyari sa inyo? Diyos ko, ano isasagot ko sa mga to? Kung magsisinungaling ako ngayon, baka hanggang sa impyerno magkasama kami ni Anthony. Help! Huwag niyong i-pressure si Rika. Si Antonio na lang. Sabi ni Mrs. Evangelista. Tumayo si Rika para sana humarang sa entrance ng pantry at para hindi marinig ni Anthony ang pagtawag ng ina. Pero mukhang huli na dahil narinig niya na sa likuran ng boses ng binata. May problema ba? He gently forced her to face him. Okay ka lang? He had such the gentlest voice and those undeniable worried look in his eyes that almost broke the rein she held in her heart to keep it in check. Pero bago pa siya makasagot, binalingan na nito ang mga kamag-anak. What happened? What did you do? Hindi ka na love ng uniko baby mo, Lorena. Biro ni Doris. My husband was like this when we started going out 15 years ago. Sabi ni Edna na hindi na matigil sa pagngiti. These days, sarap na niyang sabunutan sa kawalan ng kaswitan sa katawan. We're just talking about her feelings for you, son. Parang bibig naman ni Mrs. Evangelista ang gustong pigilan ni Rika. This family was really something. Her feelings for me? Tinanong namin siya kung mahal ka niya. Sabi niya hindi raw siya, kundi ikaw ang dapat naming tinatanong ng ganon. So we're gonna ask you, iho, do you love her? Walang pasakali si mother? Hot seat kung hot seat. Kill me now. Yes, you don't have to ask her. Natigilan si Rika. You don't have to ask me either. Kung ano man ang nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi pa ba sapat na ebidensya na nandyan si TJ? Nasaan si TJ? Agad na patingin si Rika sa pinag-iwanan niya sa bata. Wala roon si TJ. Agad siyang lumabas ng pantry at nilibot ang paningin sa paligid. TJ? Napatingin sa kanya ang lahat ng tao roon. Nakita niya ba yung baby ko? He was just sleeping here in his stroller. He was just here. Naiiyak na siya sa kaba. No, 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 no. TJ! TJ! Hanapin niyo ang isang batang nasa stroller. Sigaw ni na Doris at Edna. Si Divine. Umahangos na sabi ni Mrs. Evangelista. Si Divine ang pinag-iwanan namin kanina kay TJ. Nasaan si Divine? Hanapin niyo si Divine. Nagkanya-kanya ng alis sa mga tao para hanapin ang bata. Rika was trying her best to control her emotion. Hindi siya pwedeng mawala sa focus. Kailangan siya ni TJ. Kailangan niya itong mahanap. We're going to find him. Don't worry. Anthony assured her as they went out to look for the kid.
I'm sorry kung di ko siya iniwan do'n. Hindi ko dapat siya hinihiwalayan kahit saan ako magpunta eh. Hindi ko dapat inalis yung tingin ko sa kanya. Pagkatapos abandonahin ang sariling magulang, ngayon naman mawawala si TJ dahil sa kapabayaan niya? Kumawala na ang impit niyang hikbi. Calm down. I am calm. But Rika was agitated, on the verge of tears, and she didn't want to calm down. Kasalanan ko kapag may nangyaring hindi maganda kay TJ. It's not your fault. Yes, because it's our fault. Kaya siguro dapat lang na hindi tayo magkaroon ng sariling pamilya dahil masyado tayong pabaya. Rika, nakita na namin si TJ. Sigaw ng isa sa mga kamag-anak ni Anthony. Nandito sila sa back garden. Chapter 10. What the heck do you think you're doing? Gigil na kumpronta ni Rika kay Divine nang kunin niya rito si TJ. Kung wala lang tayo sa teritoryo ng angkan mo, nakatikim ka na ng mag-asawang sampal sa ginawa mong ito, lintik ka? Rika, sandali lang. Hayaan muna natin magpaliwanag si Divine. Walang dapat ipaliwanag, Anthony. She obviously tried to snatch away our baby. Rika, kung nagpaalam sana siya sa akin na ilalabas niya si TJ, baka pwede ko pampakinggan ang paliwanag niya. Binalot niya ng maayos ang lampin sa katawan ng bata na unti-unti nang nagigising. Hindi sumagot si Divine. Tahimik lang na nakaupo sa bench habang nakatingin kay TJ. Malamlam ang liwanag na nagmumula sa ilaw. Pero sapat na yon para mapansin ni Rika ang namumugtong mga mata ni Divine. Don't you dare pull that crying victim card on me, lady. Baka sipain lang kita dyan. Rika, tama na. Isa ka pa eh. Muntik nang mawala si TJ. Ba't parang pinagtatanggol mo pa ang babaeng yan? Baling niya kay Anthony. Pakinggan muna natin ang paliwanag niya. She just tried to kidnap our child. TJ, is that our child? Suminghap ang mga kamag-anak na nasa paligid. Noon pinukpok ng realidad si Rika at natauhan. What are you doing, Anthony? Halos pabulong na tanong niya. I'm trying to make things right for everyone's sake. Everyone? Nasisiraan na ba ito ng bait? Pwedeng mawala ang mana ni Anthony na dahilan ng lahat ng gulong yon. Kung kailan konting kembot na lang makakamit na nila yon. Kung itutuloy ni Anthony ang sa tingin niya ay balak nitong gawin, sigurado mapapahiya ang mga magulang nito sa buong angkan. Siguradong buong buhay pagtatawanan ng mga ito ng kamag-anak. Pero mukhang determinado na si Anthony na sabihin ang totoo sa harap ng buong pamilya. Nakuha ko na ang resulta ng police investigation tungkol sa magulang ni TJ. My father gave it to me. Sinulya pa nito ang ama bago bumaling uli kay Rika. Yun ang pinag-usapan namin kanina. Pinaimbestigahan din pala niya ang nangyari nang malaman niya kay mama ang tungkol sa biglaang pagsulpot mo at ni TJ sa buhay ko. Kung ganon, alam niyo ho noong umpisa pa lang na nagsisinungaling kami ni Anthony sa inyo? Tanong ni Rika kay Mr. Evangelista. At hinayaan niyo lang kami sa ginagawa namin. We just thought he should have a dose of his own medicine for trying to sneak up on his own parents. Indirectly, ramdam ni Rika na kasama siya sa pinapagalitan ni Mr. Evangelista dahil sa pakikipagsabwatan niya sa anak nito. And she was really guilty of that. She deserved the old man's scolding. Funny though, she even appreciated it instead of getting annoyed by it. Palibhasa, matagal na panahon na mula na magkaroon siya ng magulang na nagagalit kung nagkakamali siya. Nakakuha ng CCTV footage ng mga pulis ng pagdating ni Divine sa subdivision natin. Sabi ni Anthony. At suportado yun ang pangalan na nakasulat sa maliit na card na kasama ng basket ni TJ ng araw na makuha mo siya. Nadampot ko yun nang ibalik ko sa bakuran mo si TJ. Mukhang di mo lang napansin na nalaglag yun. It has my cousin's name on it. Saglit nitong sinulyapan si Divine. So basically, nagkamali lang siya ng bakura na pinag-iwanan kay TJ. Hindi na ako nagginala na kilala ko ang Divine na nakasulat doon dahil napaka-common naman ang pangalang yun sa mga Pilipino. Divine, totoo ba ang naririnig namin ng mama mo? Tanong ng isa sa may edad na lalaki. You had a kid. Paano? Kaya ka ba matagal na hindi nagpakita sa amin? How could you do this? Were your parents and you never told us? Hayaan mo na nating makapagsalita si Divine, Isidro.
sabi ni Mr. Evangelista. She had her own reasons. Sorry. Wala nang tigil sa pag-iyak si Divine nang magangat ng muka. Pero diretso kay Rika ang tingin nito. I'm really sorry you were dragged into this mess. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko nun. Sinabukan ko namang alagaan yung anak ko sa abot ng makakaya ko. Pero mag-isa lang ako at walang makausap tungkol sa problema at takot ako. Natatakot ako na makarating sa pamilya ko yung nangyari. Having a child out of wedlock and the man who just disappeared after he found out I was pregnant. Saglit na huminto si Divine dahil hindi na makaya ang sobrang emosyon. Still, she tried her best to tell what happened when she turned to her parents. I'm sorry, Mapa. Ayoko lang na ma-disappoint kayo sa akin kaya tinago ko yung nangyari. Alam ko kasi kung gaano niyo ako pinagmamalaki dahil ako yung pinaka-responsable niyong anak. Iha, we're your parents. You should have at least tried to tell us. Lumapit kay Divine ang ina at niyakap ito. Kahit anong mangyari, anak ka pa rin namin at gagawin namin ang lahat para sa'yo. Babalikan ko naman talaga yung baby ko eh. Kaya nga kay Anthony ko siya iniwan. Kukunin ko siya ulit once na naging maayos na yung buhay ko. Bakit hindi mo nalang sinabi kay Anthony imbes na basta mo nalang iniwan ng bata na walang pasabi? Natakot akong tanggihan ni Anthony at baka sabihin niya din sa inyo ang nangyari. Nagangat ng tingin si Divine at muling pinagmasdan ng bata na karga pa rin ni Rika. Walang sandali na hindi ko siya inisip. I miss him every single second, every waking moment. Gusto ko siyang makita ulit pero pinipigilan ko yung sarili ko at sinasabi ko na nasa mabuting kamay ang anak ko. Pero na makita ko uli siya kanina pagdating niyo. Umagulhol uli ito. I'm so sorry, anak. I'm so sorry. Inalo ng mga magulang si Divine. Mukhang natanggap na ng mga ito ang naging pagkakamali ng anak at handa ng patawarin. But Rika was not that easy to forgive or forget. Paano kung ulitin ni Divine ang ginawa kay TJ? From the looks of it, mukhang meron itong symptoms of postpartum depression. Malaki ang posibilidad na may gawin na naman itong pwedeng ikapahamak na ng tuluyan ni TJ. We'll take care of them, sabi ng ama ni Divine. Pasensya ka na kung nalagay ka sa gulong ito dahil sa anak namin. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa iyo sa nangyaring ito. Pero pangako, hindi namin pababayaan ang mag-ina. We will start again. We'll rebuild our lives. And we'll be the greatest family baby TJ will ever have. Maririnig din sa ibang kamag-anak ang simpleng pagsuporta sa pangako ng pamilya ni Divine. Ganito dapat ang isang pamilya. Laging nakasuporta, laging handang tumulong at bumangon mula sa mga problemang dumarating. Sama-sama, walang iwanan, buo hanggang huli. Baby TJ will be fine with this big, loud, supportive, and very loving family. Rika walked towards Divine and leaned towards her to whisper on her ear, "If you ever abandon him again, I'm gonna fucking break your neck." Napahagulhol ulit si Divine nang sa wakas ay muling mayakap ang sariling anak. Thank you, thank you. Oh my baby. Thank you Rika, thank you. Hindi na sumagot si Rika at naglakad palabas ng garden. Gusto niya nang umuwi at magbawi ng pahinga. Baka sakali pagising, babalik na uli ang sigla niya at magiging okay na uli ang pakiramdam niya. Because right now she was angry, disappointed, sad, and everything in between. Naririnig pa niya ang usapan ng magkakamag-anak habang naglalakad siya palayo. Wait, kung hindi sa'yo ang baby nung una pa lang, ba't sinabi mo pa rin sa amin na may mag-ina ka na, Anthony? Did you just lie to our face for real? Oh, I think I know why. Nagsinungaling siya sa atin at kina Tito Andy at Tita Lauren para makuha agad ang iniwang mana ni Lola Feliz. Shortcut. Really, Anthony? Never thought you could go this low just for effing money? And no one from Anthony's family was speaking up. They were just there accepting everything because they knew their son really did a mistake. Okay lang sana yun kay Rika. Totoo naman kasing nagkamali si Anthony. Pero mainit ang ulo niya kaya bumalik siya at hinarap ang buong angka ng binata. Oo, nagsinungaling si Anthony nang kunin niya si TJ. At binayaran niya pa ako para tulungan siya mag-alaga sa bata.
Mali nga siguro yung intensyon niya ng gawin yon. Pero yung tanggapin niya ng buo ang responsibilidad na alagaan ng isang baby, na wala naman talaga siyang kaalam-alam sa pag-aalaga, don't you think it's something you should be contemplating about? Bakit nagpakahirap si Anthony na matuto? Kung paano magpalit ng diapers ng bata? Kung paano magtimpla ng gatas? Yung isinakripisyo niya ang tulog at pahinga para alagaan si TJ at kalimutan ng buhay binata. Samantalang pwedeng-pwede naman siyang kumuha ng tagapag-alaga sa umpisa pa lang. Pero hindi niya yun ginawa. He cared for the child as if he was his own son. So how dare you, all of you, accuse him of something so bad when the baby's own mother abandoned the baby on someone else's property without thinking if it was gonna rain that day? And she was not even sure if Anthony was gonna wake up early that morning and find the baby immediately. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Hindi na magtataka si Rika kung pati paghinga ay pigilan ng mga naroon para walang ingay na marinig sa takot na baka balingan niya ang mga ito at bugahan ng apoy. Kung sabagay, posible nga yun. Yung bumuga siya ng apoy sa sobrang asar na nararamdaman. Anthony doesn't need that damn inheritance. Kayang-kaya niyang makuha ang katumbas na halaga ng perang yun gamit ang kakayahan niya bilang isang magaling na architect. So shut your mouth and suck it up! Not everything a person do is because of money. Sometimes he grows a heart too at the most important moment in his life. And that makes him more human than any of you could ever be. Yun lang at muli siyang umalis. Hindi na siya lumingon pa hanggang sa tuluyang makalabas sa malaking funeral homes. Gusto na lang niya makalayo. Nag-aabang na ng taxi si Rika nang marinig ang boses ni Anthony. Sinundan pala siya nito. Ihatid na kita. Hindi na, kaya ko umuwi mag-isa. Ako ang nagdala sa'yo dito, kaya ako rin maghahatid sa'yo pa uwi. Napabuntong hininga siya. Ngayong nakalanghap na siya ng polusyon ng kamay nilaan. Kahit paano, nahimasmasa na siya sa mga nangyari kanina. Sorry sa mga sinabi ko sa mga kamag-anak mo, pero hindi ko babawiin yung mga yon. Hindi ko rin naman yun ipapabawi sa'yo. Magpapasalamat pa nga ako sa'yo. Isa pa, ako ang dapat humihingi ng paumanhin sa'yo. Don't worry about it. Lumingas si Rika sa mga paparating na sasakyan. Mabuti nga tapos na yung drama natin. Makakabalik na ako sa normal na buhay. Makakatulog na uli ako hanggang gusto ko. Ibibigay ko pa rin sa yung parte mo sa napagkasunduan nating halaga. No need. Ikaw naman halos ang gumawa ng lahat para alagaan ang batang yon. Rika, ako na maghahatid sa'yo. Huling lamay na ito ng lola mo. Medyo naging magulo lang ng konti, pero sa tingin ko, solid pa rin ang pamilya niyo sa loob. At ikaw, kailangan mo magstay para bigyan ng respeto ang huling gabi ng lamay ng lola mo. Why don't you stay for a while? Saglit na lang din ako magstay para sabay na tayong umuwi. Ngumiti si Rika dahil alam niyang nag-aalala si Anthony. What a sweet, sweet guy. I don't belong there, Anthony. I'm not part of your family. Kahit na, kasama pa rin kitang dumating at nakikiramay ka rin naman sa amin. Sa tingin mo, pagkatapos sa mga nag-iiksena ko kanina, may mukha pa akong ihaharap sa pamilya mo? He looked like he wanted to disagree with her, but he couldn't find the right words to say. Don't worry about me, I'll be fine. Sa wakas may huminto ng taxi sa harap nila. Bago sumakay, tinignan pa niya si Anthony sa huling pagkakataon. You know, you have a great family. Hindi sila perpekto. Pero alam mo na, kung mangangailangan ka, lagi silang handang ibigay ang nararapat para sa'yo. Maswerte ka na sila ang kinabibilangan mong pamilya, Anthony. Nainggit ako sa'yo. Rika. She just smiled at him. Before boarding the taxi, she waved at him as they sped away, feeling that emptiness in her heart. Emptiness that she had for a very long time. And she knew it could be only filled by one thing that she could never have, her own family. I don't belong there. I'm not part of your family. There was a bitter taste on her smile as she fought tears forming in her eyes. Gusto ko ring mapabilang. Napatitig na lang siya sa hawak na cellphone at namalaya na lang na dinadial na niya ang number sa bahay nila. Napakatagal na ng phone number na yon. Baka nagpalit na sila ng numero. Baka lumipat na ng bahay. Hello? Bumuhos lahat ng kinikimkim na emosyon ni Rika nang marinig ang pamilyar na boses. 10 taon.
10 taon mula nang huling beses niyang marinig ang boses ng nasa kabilang linya. Ma, the last time she uttered that word was also 10 years ago. Wala nang patid ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng hinanakit at sama ng loob sa sariling pamilya, lalo na sa mga magulang, ganito pa rin katindi ang mararamdaman niya para sa mga ito. Oh, how she missed them. Terribly. Gusto mo na bang umuwi? Opo. Then come home. We've been waiting for you. Her mother's voice cracked a little. Since the day you left, anak. 10 years. It was 10 years ago since the last time she cried this much. Chapter 11. Malayo pa lang ang taxi na sinasakyan ni Rika, nakatanaw na siya sa bahay ni Anthony na madadaanan nila bago ang bahay niya. Mag-aalas 10 na ng umaga, kaya nagtaka siya nang makita ang binata na papalabas pa lang ng bahay. Napansin siguro nito ang paparating na taxi kaya napatingin doon. She smiled when she saw him looking surprised as she went out of the car. Good morning, bati niya. What a good morning indeed. Napakagwapo kasi ni Anthony sa suot na white long sleeve polo na nakatuck in sa maong pants. Looking so fresh and so... Why so gwapo in these early hours of the day? Lumabas ito ng gate at nilapitan siya. Ngayon ka lang nakauwi mula kagabi. Suot mo pa rin ang damit mo. Oo. May pinuntahan kasi ako. Wala kang pasok ngayon? Libing ni Lola ngayon. Mamayang 11. Sinulya pa ni Anthony ang suot na wristwatch. Saka siya tiningnan. Maaga ako umuwi kanina para alamin ko okay ka lang. Akala ko doon ka lang sa bahay mo. Dahil para may nakita akong tao ron. Where have you been all night? Are you okay? Galing ako sa bahay ng parents ko. Doon ako natulog. Kung tulog pa nga masasabi yung mayat mayang nagigising ako. Dahil hindi ko akalaing mangyayari pa ang nangyari kagabi sa amin ng pamilya ko. You're with your family? I suddenly missed them last night. So I called our old home number. Good thing na hindi pa sila nagpapalit ng number o lumilipat ng bahay. We had a long talk about everything that happened in our lives. Itinuro ni Rika ang kanyang mga mata. Kaya kung kumakaway man ngayon sa iyo ang eyebags ko, wag mo nalang pansinin. Okay na uli kayo ng pamilya mo? Masaya siyang tumango. Yep. That's good. I'm happy for you. At nawala na ang pag-aalala sa gwapong mukha ni Anthony. Mamaya na lang tayo magkwentuhan, umalis ka na at baka malate ka pa sa libing ng lola mo. Ang dami mo ng atraso sa kanya. Dumiretso na si Rika sa sariling gate. Sumunod pa rin si Anthony. Or pwede ring sumama ka na muna sa akin. Doon na lang tayo magkwentuhan. Habang nililibing ang lola mo? Gusto mong multuhin talaga ako ng lola mo? Hindi yon. Nag-usap na kami kagabi. Sinabi ko na sa kanya lahat na nangyari. Nakahingi na rin ako ng paumanhin. Ikaw lang? Sana idinamay mo na rin ako sa paghingi ng sorry. Kaya nga sumama ka na ngayon para ikaw na ang personal na makapag-apologize sa kanya. Last chance mo na to. Tumunog ang cellphone ni Anthony. He got a text message, which he read immediately. Hinahanap na nila ako. Isa kasi ako sa mga magbubuhat ng kabaong ni Lola. Kaya nga umalis ka na. Ayaw mo talagang sumama? Hindi na, nahihiya pa rin ako sa pamilya mo eh. Napatawad ka na nila. In fact, gusto ko nga nila makita ulit para daw makapag-apologize sa'yo. Tingin ko na konsensya sila sa mga narinig nila sa'yo kagabi. Thank you for that once again. His smile untied the rain she had in her heart. Ay, sige na nga, sasama na ako. Hintayin mo ako at magpapalit lang ako ng damit. Pero pagtalikod, pinigilan siya ni Anthony sa kamay at hinila palapit dito. Akala niya may nakalimutan lang itong sabihin. So imagine her utter surprise when she was greeted with a deep and passionate kiss. It was short, but it was enough to tell her their relationship would never go back to being just simple neighbors who ignored each other's presence. And she was more than happy with that. Sweet naman. Boy. Sabay pa nilang tiningnan sina Mr. and Mrs. Lacuerda sa kabilang bakuran. Nagbabasa ng dyaryo ang matandang lalaki, habang ang esposa ay nagdidilig ng orchids. Parehong nakangiti ang mag-asawa sa kanila. Good morning ho.
Bati ni Rika. Pasensya na ho kayo sa nakita ninyo. At baka hindi lang yun ang huling beses yung makikita ang gano'ng eksena sa amin. Dugtong ni Anthony. Kaya ngayon pa lang humihingi na kami ng advance apology. Don't worry. Sanay na kami sa iba nating kapitbahay na araw-araw mukhang laging in love sa isa't isa. Sabi ni Mrs. Lacuerda. Tingin niyo ho, in love din kami ni Rika sa isa't isa? Hindi pa ba? Akala ko ho kasi, si Rika lang ang obviously in love sa akin. Kapal! Nilayasan na ni Rika si Anthony. Diyan ka lang maghintay ah. What? You're actually expecting me to watch you get dressed? Che! Love you. Che! Pabalibag niyang sinara ang pinto. Habang parang mapupunit ang kanyang pisngi sa sobrang luwang ng pagkakangiti. Halos lahat ng kamag-anak ni Anthony ay nasa labas na ng funeral home. Lahat ng makakita kay Rika, ngiti agad ang sinasalubong. Ramdam niyang wala na ang tensyon sa nangyari kagabi. She was more than happy to know that. Iwan mo na kita rito. Sumigaw ka lang kapag may umaway sa'yo. Baliw. Pinisil ni Anthony ang kamay niya bilang tanda ng saglit itong pamamaalam para maging pallbearer sa paglalabas ng kabaong ni Lola Feliz. Hinanap niya ang mga magulang ni Anthony para sana sumabay. Pero nakita niya ang stroller ni TJ na tulak ng ina. Hi. Divine looked better now, and her smile radiated with happiness. I'm glad you came. I'm glad I did. For real. Rika did feel happy to see Divine today. Sinulya pa niya ang natutulog na si TJ. He looks comfortable. We decided to retain the name you gave him. Really? Thank you! Next month na rin namin siya pabibinyagan. Sana makapunta ka at maging isa sa mga ninang ni TJ. Of course I'll come. Thank you sa pagkuha sa akin bilang ninang niya. Niyakap niya si Divine para iparating kung gaano niya na-appreciate ang gesture nito. Rika! Iha! It was Anthony's mother. Tita, they gave each other a warm hug. I'm glad you're here. Mapapakali na rin sa wakas si Antonio. He was a mess after you left last night. And he looked like he was all ready to disown us all last night. Saad naman ni Mr. Evangelista. Hello, sir. Call me Tito Andy. Me and Andy couldn't be so proud of how you sided with our son last night, Iha. Totoong gusto na kitang ampunin ng sabihin ni Antonio na wala ka na sa mga parents mo habang lumalaki ka. Kaya gano'n na lang katindi ang emosyon mo kagabi tungkol sa naging sitwasyon ni Baby TJ. Binalingan ng ginang si Divine na napayuko na lang. But that was last night. Past is past. Ang importante ngayon na itama na ang lahat ng dapat itama. Tumango-tango si Divine. Bumalik na uli ang ngiti. And Antonio was stressed out even more when he heard his mother's wish to adopt you. Sabi ni Mr. Evangelista, you should have seen his face. I always wanted to have a daughter. You still can't adopt her. A daughter-in-law would be fine too. Natawa na lang ng wala sa oras si Rika. Napaka-cute na mga magulang ng dalawang ito. Not as serious as her own parents, but they were sort of the same. They loved their children in their own unique ways. Nailabas na ng funeral home ang kabaong ni Lola Feliz kaya nagkanya-kanya na ng sakay sa mga sasakyan na makikipaglibing. Gusto sanang hintayin ni Rika si Anthony, pero niyaya na siya ng mga magulang nito na sumabay papuntang sementeryo. Pero sumulpot si Anthony sa tabi niya at hinawakan siya sa kamay. She's coming with me, ma. Okay, iho. No problemo. Parang binigyan pa sila ng blessing ng ginang na masayang naglakad papunta sa sariling sasakyan. Hinila naman siya ni Anthony sa kotse nito. Buti wala kang pasok ngayon. Sabi ni Anthony habang nakasunod na sila sa prosesyon ng mga sasakyan. Nag-request ako kanina sa office ng 1 linggong vacation leave para makapag-adjust ako pag nakabalik na ako sa bahay namin. Bahay niyo? Gusto ni na mama na sa kanila na uli ako tumira. She couldn't help smiling when she entered her old room again last night. My room was still there, still untouched since the day I left. Anong sabi ng parents mo sa naging pagbabalik mo? They were happy, more than happy. Nagsorry din sila sa mga nagawa nila noon na naging dahilan ng paglalayas ko.
Gusto lang daw sana nilang siguruhin na makakaya ko mabuhay sa mundo nang ako lang. Kaya gano'n na lang sila kahigpit sa pagpapalaki sa akin. Para daw hindi sila mag-alala kung sakaling bigla na lang silang mawala. Hindi raw nila napansin na nasasakal na ako sa mga ginagawa nila. Na na-realize lang nila nang puntahan sila ni na lolo at sermonan nang maglayas ako. Bakit ka raw nila hindi sinundo o pinabalik man lang? Nasa akin daw kasi ang desisyon kung babalik ako o hindi. Ayaw na nila akong pangunahan. Baka lumala lang daw yung nararamdaman ko sa kanila. So they let me stay with my grandparents as long as I want. In hindsight, nagpapadala pala sila ng allowance kina lola at di lang pinapasabi sa akin. Hindi naman ako naghinala nun dahil alam kong malaki ang nakukuhang pensyon ni na lola buwan-buwan. At hindi na rin siguro sa'yo sinabi ng lolo mo ang tungkol doon dahil ayaw nila mag-isip ka pa ng kung ano-ano at umalis na naman. Tumango si Rika. My family saw that I was flourishing on my own, so they kept their distance. Paminsan-minsan, humihingi rin daw sila ng update kina Lola tungkol sa progress ko sa pag-aaral hanggang sa makapagtrabaho ako. Kaya, kahit paano, parang nasundan na rin nila yung paglaki ko. Nawalan lang sila na makukuha ng update tungkol sa akin nang mamatay si na lolo. Hindi rin ba kayo nagkausap sa lamay ng lolo't lola mo? Hindi nagpunta ang parents mo? Nandun sila, pero nakadistansya pa rin. Dahil ayaw raw nilang may kung anong mag-trigger sa akin at baka ma-agitate ako lalo. Isa pa, nagluluksa pa ako sa pagkamatay ni na lola. Hindi ka na nila pinilit na bumalik sa kanila na mapag-isa ka sa bahay mo? Adult naman na daw ako. Kaya ko na magdesisyon at mabuhay mag-isa since nagtatrabaho na ako ng mga panahong yun. Kaya hinayaan na lang nila ako. Tumangutango si Anthony. It was nice to know that you finally patched things up with your family. Pero aalis ka na talaga sa subdivision natin? Iwan mo na ako? Drama nito. Natatawang sabi ni Rika. But he was cute acting like this. Paano ko iiwan ng isang to? Magbabakasyon lang ako sa kanila ng ilang linggo. Namiss ko rin talaga na makasama sila. My sisters are going to have their vacations too. Para magkasama-sama raw uli kami ng buo. Hindi yata kasya ang isang linggong vacation leave para sulitin mo ang reunion yun ng pamilya mo eh. Oo nga eh. Kaya lang kailangan ko rin syempre magtrabaho. Mag-resign ka na sa current work mo. Sa amin ka na lang magtrabaho since nangangailangan din kami ng executive secretary. I heard you're very efficient with that. At bilang paunang bonus, hayaan kita makasama ang pamilya mo hanggang gusto mo. After that, buong puso ka naming sasalubungin sa opisina ng Trident United. Pag-iisipan ko, kailangan pa ba yun? Hindi pa ba sapat na dalawang pogi? Cinnamon at gin yun. At isang pagka-pogi-pogi, ako yun, ang makakasama mo araw-araw sa opisina. Sige, payag na ako. Tumawa si Anthony. Huwag kang tumawa dyan, libing ng lola mo ngayon. Ikaw rin naman natatawa. Ewan ko sa'yo. Pero nahihirapan pa rin si Rika na pigilan ang pagngisi. Makahingi na lang ng tawad kay Lola Feliz mamaya. Sa wakas nakarating na rin sila ng sementeryo. Iniwan ulit siya ni Anthony sa mga magulang nito bago pumwesto bilang pallbearer ng kabaong ng abuela. Sa isang open pit na may tent, nagkatipon-tipon ng kapamilya at malalapit na kaibigan ni Lola Feliz para sa pagbabasbas ng pare. Nang magtawag na para sa last viewing sa Namayapa, doon na bumuhos ang tahimik na luha ng mga tao. So that was what that was. No matter how much I had accepted it. In the end, it still felt so sad to say goodbye forever to a loved one. Anthony took her hand and pulled her near the casket. Oo, kailangan nga pala niyang personal na humingi ng tawad sa nagawa nila ng apo nito. Sorry Lola, pero gaya ni Anthony, alam kong alam niyo nang hindi naman masama ang intensyon ng apo niyo. He's going to use your money for a good cause. He won't ever waste it. I promise you that. Goodbye Lola Feliz. Everything will be okay here. I know. I've seen your family. They're good people. They will be fine. Tapos ka na? Pabulong na tanong ni Anthony. Tumangulang si Rika. Good. Lola, ito nga pala ang babaeng nagpapatibok ng puso ko ngayon. Halos kasabay ni Rika na napasinghap ang mga tao roon sa sinabi ni Anthony. Pati ang pare at mga sepulturero na patingin sa kanila.
Hinila niya ang braso ng binata para pagsabihan, "This is not the right time for that." Every day is the right time for that. In fact, every day is a perfect day to say. He looked at her with that lovely smile of his. "I love you." Sa harap talaga ng kabaong ng lola mo? Gigil niyang bulong. Nakapagsabi na ako sa kanya kagabi na ipapakilala ko sa kanya ang babaeng madadagdag sa magulo at maingay naming pamilya bago siya tuluyang mawala sa amin. Luminga si Rika sa mga tao sa paligid. Mukha namang masaya ang mga ito sa naririnig. At mukhang karamihan, base sa pagkakangiti, parang inaasahan na ang nangyayari. "Don't worry," bawi ni Anthony. "Di naman kita pupersahing sagutin ang pagtatapat ko. Gusto ko lang talaga malaman mo, yun lang. Hindi ko rin pupersahin ang sarili ko na maging bahagi ng buhay mo na ngayon mo lang uli inuumpisa ang ayusin kasama ang sarili mong pamilya. I'll wait for you when you're ready to have a space for me in your heart. Maghihintay ako kahit gaano katagal. At habang naghihintay ako, aabalahin ko ang sarili sa pagpapalago at pagpapatatag ng kumpanyang itinayo namin ng mga kaibigan ko. Para kapag humarap na ako sa pamilya mo, hindi marigold o roses ang iririgalo ko sa kanila, kundi financial report ng kumpanya ko." Nagtawanan ng mga tao roon na hinarap na ulit ni Anthony. "That's all. Thank you. Bye, Lola Feliz. Have a safe trip to heaven." Hinila siya ni Anthony, papunta sa pwesto ng mga magulang nito, at hindi mawala ang ngiti sa mga muka. "First time ko makakita ng ganitong klaseng libing," sabi ng isa sa mga sepulturero habang binababa na sa hukay ang silyadong kabaong ng matanda. "Kinikilig ako, pre. Imbis na nakikiramay. Mapupunta yata ako sa impyerno kapag namatay ako." Sabi ng isa pang sepulturero, na tinawanan lang ulit nila lahat doon. "Death is not the end for the dead. It was just a beginning of another life with the Creator," sabi ng pare. "For the loved ones left behind, it is also a beginning of another phase of life for them. So there's nothing wrong with being happy at the moment. I'm sure your loved one is laughing with you." Yes, she had a good life. Sabi ng isa sa mga kamag-anak ni na Anthony. She never had a family of her own, but she was never alone or lonely. Masaya na siya na makitang masaya ang mga kapamilya niya. Dugtong ng isa pang kapamilya. Lahat sila, pinapanood ang pagbaba ng kabaong sa lupa habang isa-isang nagsasaboy ng mga bulaklak ang iba. "Naging masaya kami ng dahil sa iyo, Lola. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hanggang sa muli. We'll live a good life, Lola Feliz. Until then." Pinisil ni Rika ang kamay ni Anthony para ipaalam ang kanyang pakikiramay. He squeezed her hand back, accepting her sympathy lovingly. Mukhang mahihirapan na siyang tanggihan ang mga paglalambing ni Anthony kapag inumpisahan na nito ang pangakong ligawan siya, kahit pa maging busy na sila sa kani-kanilang buhay at trabaho. Lalo na ngayong alam na rin ni Anthony, in a way, ang nararamdaman niya para dito. Dahil hindi lang si Anthony ang nagpakilala sa pamilya ng taong tinatangi nito. Nagawa na rin niya yun sa sariling pamilya. Nasabi niya na sa mga ito ang tungkol kay Anthony. They couldn't wait to meet him in person. She couldn't be any happier now. Nakabalik na siya sa sariling pamilya at naging bahagi pa siya ng isa pang mapagmahal na pamilya. And who knows, maybe one day, when things finally settle down, she and Anthony would create a family of their own as well. Pwede ring magkaroon ng kalaro si Baby TJ. One day. One perfect day. Epilogue. And that one perfect day came exactly a year later when Rika and Anthony officially became a couple, in front of Lola Feliz's grave. Yep, isang taong niligawan ni Anthony with every opportunity he got, na kahit sa gitna ng trabaho, magsisingit at magsisingit talaga ng mga kakornihan si Anthony para lang maiparating kay Rika na mahal siya nito, ek-ek. Kaya madalas niya itong napapagalitan at pinapalo para tumigil sa pagpapakyut at bumalik na sa pagtatrabaho. Ah, yes. Tinanggap talaga niya ang alok na sa kumpanya na ni Anthony magtrabaho. Hindi naman niya pinagsisihan dahil masayang katrabaho ang tatlong unggoy sa pangunguna ni Anthony mismo. Walang duda ang galing ng mga ito sa trabaho.
Kulang lang sa organization na kayang-kayang punan ng kakayahan niya. They had an almost perfect business relationship, kaya naging mabilis din ang pag-angat ng kumpanya at lumago pa ng lumago. Nakuha rin ni Anthony ang pamana. Salamat sa backup ng mga kamag-anak na nagpatunay sa abogado na nagawa nga ng binata ang requirement sa last will and testament ni Lola Feliz. Pero, hindi ginamit ni Anthony sa kumpanya ang pera. Sa halip, binigay nito kay TJ ang lahat na nakuha. Ayon kay Anthony, hindi nito makikilala ng husto si Rika, kundi umeksena si TJ sa mga buhay nila. And, a few weeks after being officially together, on the eve of Halloween, Anthony proposed to Rika in front of her family and on the graves of her grandparents, while his own parents were on a Caribbean cruise, a cruise which his mother enjoyed and bored his father to death. They got married the following year in the month of June. Yes, June. Kailangan din nila maging normal paminsan-minsan. Wakas.